Sumulyap si Elena sa akin at mabilis na nag-force ng isang ngiti na para bang upang takpan ang nakakabahalang sandali. Ang nahihiyang bata, sabi niya sa parehong matamis na boses. Ngunit nakita ko ang isang kakaibang flash sa kanyang mga mata. Samantala, tila hindi napansin ni Andres ang anumang hindi pangkaraniwan. Abot kamay siya sa paghahain ng mas maraming alak, nagkukuwento ng nakakatawang mga anecdote mula sa trabaho, at tumatawa ng malakas tuwing nagkukuwento si Elena ng isang joke. Nagtapos ang pagpapakilala na ang aking anak ay lubos na nasiyahan. Hinahatid si Elena sa pinto na ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya na para bang walang ibang tao sa mundo. Tumayo ako roon, pinapanood silang lumayo na may kakaibang pakiramdam sa aking puso na para bang mayroong isang bagay na hindi ganap na tama. Lumipas ang panahon at si Elena ay unti-unting naging bahagi ng aming buhay. Isang umaga ng katapusan ng linggo, habang ang maliwanag na sikat ng araw sa California, note generalizing, ay bumabaha sa sala sa pamamagitan ng mga bintana, naghahabi ako ng scarf nang lumabas si Elena, nakangiti mula tainga hanggang tainga. Jing, Belen, gusto kong dalhin si Lito sa parke ngayon. Ayos lang ba? Tanong niya, puno ng kasiglahan ang kanyang boses. Tiningnan ko si Lito na nasa sahig naglalaro ng kanyang mga blok na kahoy, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Oo naman, sigurado akong magugustuhan niya iyon, sagot ko, nag-force ng isang ngiti. Kahit na nakaramdam ako ng kaunting pagdududa sa loob, umalis si Andres para magtrabaho at naisip ko na marahil ang kaunting sariwang hangin ay makabubuti kay Lito. Kinuha ni Elena ang kamay ni Lito at inakay siya patungo sa pinto habang pinapanood ko silang umalis na may kakaibang bigat sa aking puso. Nang bumalik sila, pumasok si Elena na may nagtagumpay ng ngiti. Napakasaya niya. Hindi siya tumitigil sa pag-slide at humingi pa nga siya ng isa pang sorbetes. Kwento niya, puno ng kaba ang kanyang boses. Ngunit nang tumingin ako kay Lito, nakita ko na marumi ang kanyang damit na may ilang tuyong batik ng dumi sa asul na tela na ako mismo ang nagplantsa ng umagang iyon. Tahimik siya na ang kanyang laruang kotse ay nasa kamay ng walang sinasabi tungkol sa kanyang pamamasyal. Nagsaya ka ba, apo ko? Tanong ko. Yumuko upang haplusin ang kanyang buhok. Tumango lang siya ng bahagya, umiiwas sa tingin. Gusto ko pa siyang tanungin upang malaman kung bakit siya tahimik, ngunit namagitan si Elena na ang kanyang laging matamis na boses. Sabi ko na sa inyo, Jing, Belen, mahal na mahal niya iyon. Tumango ako, ngunit sa loob ko, nagsimulang mabuo ang isang maliit na piraso ng puzzle ng pagdududa. Sa ibang pagkakataon, habang nagtatrabaho si Andres, lumabas si Elena nang walang abiso. Nasa kusina ako, naghahanda ng chili para sa tanghalian nang marinig ko siyang nakikipag-usap kay Lito sa sala. Sa una, ang kanyang boses ay malambot, ngunit bigla akong nakarinig ng isang matalim na parirala. Manatili kang walang kibo, Lito. Huwag kang magkalat. Malaki ka na, ngunit kumikilos ka pa rin na parang sanggol. Huminto ako ng tuluyan. Ang aking mga kamay ay nasa ibabaw pa rin ng sibuyas na hinihiwa ko at isang chill ang dumaloy sa aking katawan. Lumabas ako ng kusina at agad na binago ni Elena ang kanyang tono. Naging kasing tamis na para bang walang nangyari. Ang galing ng ating Lito. Tingnan ninyo ang matataas na tower na itinayo niya, sabi niya. Itinuro ang mga blok na kahoy na pinaglalaruan ng bata na may nagniningning ng ngiti. Ngunit pinisil lang ni Lito ang kanyang mga labi at tumingin sa akin na para bang humihingi ng tulong. Sinubukan kong ngumiti at sinabi, oo, napakagaling niya. Ngunit sa loob ang pagkabalisa ay nagsisimulang lumaki, tulad ng isang maliit na tinik na humuhukay sa aking puso. Sinubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Sigurado akong hindi lang siya sanay sa mga bata. Kahit sino ay medyo clumsy sa una. Ang ika-7 kaarawan ni Lito ay isang alaala na hindi ko kailanman malilimutan. Si Luz, ang aking ampon na anak, ay nag-ukol ng buong umaga sa pagbe-bake ng chocolate cake, ang paborito ni Lito. Nang dumating siya na may dalang cake at inilagay ito sa lamesa na may mga kandila na may sindi, sumigaw si Lito sa tuwa. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan.
Ate Luz, ito ang paborito kong cake, bulalas niya, tumatakbo upang yakapin siya. Ngumiti siya, hinaplos ang kanyang buhok at sinabi sa kanya ng may pagmamahal, "Ginawa ko yan para sa iyo, mahal ko. Kumain ka ng marami." Pinanood ko sila na may mainit na puso. Naramdaman ko na ang alab ng pamilya ay muling nag-aapoy. Si Elena ay naroon din, ngunit pumalakpak lamang siya sa isang forced na paraan, nakatayo sa isang sulok na may pagod ng ngiti. Ang tanging regalo niya kay Lito ay isang walang pakialam na tapik sa balikat at isang happy birthday champ. Nakita ko kung paano lumiit ng kaunti si Lito, umiiwas sa kanyang tingin at muling sumakit ang aking puso. Gusto kong sabihin ang isang bagay, ngunit nanatili akong tahimik. Sinasabi sa sarili ko na huwag masyadong makialam. Sa ibang pagkakataon, dinala ni Andres sina Elena at Lito sa grocery store. Nanatili ako sa bahay, ngunit nang bumalik sila, narinig kong nagreklamo si Elena sa isang iritadong tono. Nahulog ni Lito ang isang buong bag ng candy sa checkout at kailangan kong bayaran niyon. Napakawalang ingat na bata. Kumunot ang noo ni Andres at lumingon upang pagalitan ang kanyang anak. "Lito, malaki ka na. Kailangan mong maging mas maingat." Nakita kong yumuko si Lito na ang kanyang mga kamay ay magkakadugtong at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng akin na para bang humihingi ng tulong. Mabilis akong lumapit at inilagay ang isang kamay sa kanyang balikat. "Huwag kang mag-alala, apo ko. Candy lang iyon." Ngunit sa loob, hindi ko mapigilan ang pagtataka kung bakit napakadali niyang magalit kay Lito. Bakit hindi siya maging kasing amo ni Marisa? Isang hapon nang sunduin ko si Lito sa paaralan, hinila ko ng kanyang guro, si Ging Santos, sa isang tabi at sinabi sa isang mahina ngunit nag-aalalang boses, "Ginyang Belen, nitong nakaraan ay mas kaunti ang sinasabi ni Lito at tila siya ay napakabalisang balisa. May nangyayari ba sa bahay?" Natigilan ako, ngunit sinubukan kong downplay iyon. "Sigurado akong mga pagbabago lang iyon, Ganga Santos. Huwag kayong mag-alala." Ngunit sa daan pa uwi, hinila ni Lito ang aking blusa at sinabi sa nanginginig na boses, "Lola, ayaw ko pong umuwi kasama si Miss Elena." Huminto ako at lumuhod upang tumingin sa kanyang malinaw na mga mata. Naramdaman kong parang pinisil ang aking puso. "Bakit mo sinasabi, yan mahal ko? Mahal ka ni Miss Elena," sabi ko. Ngunit sa sandaling sinabi ko iyon, alam kong nagkamali ako. Umiling si Lito na may matibay na determinasyon sa kanyang tingin. "Hindi, Lola. Hindi niya po ako mahal." Hinaplos ko ang kanyang buhok, sinusubukang pakalmahin siya, ngunit sa loob hindi ko maitanggi na ang bata ay nagsasabi ng totoo. Si Luz, na nasa malapit, ay narinig ang lahat. Tumalikod siya ng tahimik, ngunit nakita ko kung paano gumalaw ng bahagya ang kanyang mga balikat, na para bang pinipigilan niya ang isang buntong hininga. Lahat ng maliliit na piraso na iyon, lahat ng maliliit na senyales na iyon. Nakita ko ang mga ito, ngunit pinili kong baliwalain ang mga ito. At sa gayon, dumating ang araw ng kasal ng aking anak. Nang hapong iyon, ang ginintuang sikat ng araw ng Florida, note generalizing, ay pumasok sa malalaking bintana na bumabad sa ballroom sa isang nagniningning na liwanag, na para bang nais ipagdiwang ang masayang araw ng aking anak. Nakaupo ako sa lamesa bilang 8 sa tabi ng aking apo, si Lito at si Luz, ang aking ampon na anak. Naglalaro si Lito ng kanyang pulang laruang kotse, bumubulong ng isang mahinang vroom vroom. Tiningnan ko siya at napuno ng pagmamahal ang aking puso. Si Luz, sa isang simpleng beige na damit, ay nakaupo sa kabilang panig, yumuko paminsan-minsan upang magsabi ng isang bagay sa tainga ni Lito na may ngiti na kasing tamis ng sikat ng araw sa umaga. "Kumain ka pa ng isa pang maliit na piraso ng tinapay, apo ko," sabi niya. Binali ang isang maliit na piraso para sa kanya. Ngumiti ako sa paningin, nakaramdam ng kaunting ginhawa sa aking puso. Bagaman dumaan ang aming pamilya sa napakaraming sakit, ang presensya ni na Luz at Lito ay laging ang apoy na nagpapainit sa aking kaluluwa. Si Andres, ang aking anak, nakasuot ng isang eleganteng navy blue na suit, ay naglalakad sa pagitan ng mga lamesa, nagtutoast sa mga kamag-anak. Ang kanyang mukha ay umaapaw sa kaligayahan.
Ang kanyang nagniningning na ngiti ay tila nais burahin ang madilim na mga taon na sumunod sa pagkamatay ni Marisa. Tiningnan ko siya, nakaramdam ng isang halo ng pagmamalaki at kalungkutan. Gusto kong maniwala na nakahanap siya ng isang bagong kaligayahan na si Elena, ang nakasisilaw na nobya sa kanyang beaded na damit pangkasal, ay magbibigay sa kanya ng isang bagong tahanan. Nagsimula ang lahat sa isang birthday cake na 11,000. Pero sa mismong kaarawan ng anak ko, ito ang naging sandali ng matinding hiya. Narinig ko sa sarili kong anak, si Carmela. "Ma, ang gusto ko, mamatay ka na lang." Grabe ang walang utang na loob na yon. Sa loob ng 45 taon, ako ang ilaw ng tahanan. Nagbigay ako ng 25,000 para sa kanila. Pero sa kanila, isa lang akong istorbo. Ang matanda na tinapon na. Pero hindi nila alam. Aalis ako, pero ang lihim na yaman ko, ang aking will at ang karapatan ko bilang co-signer sa kanilang bahay, ay ang aking trump card. Ang lola na akala nila ay wala ng silbi, babawiin ang kanyang dangal. Bibigyan ko sila ng lesson na hindi nila malilimutan. Kung ikaw ay naapi, kwentuhan mo ako. Saan kayo nanonood? Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang ekspresyon niya ay lubos na pagkayamot. "Ay, ikaw pala." Bulong niya nang hindi man lang ako tinitingnan sa mata. "Maligayang kaarawan, aking mahal," sabi ko, inabot sa kanya ang cake na may nakasindi ng mga kandila. "Dinala ko ang paborito mong chocolate na may strawberry, tulad nung bata ka pa." Bumuntong hininga ng malalim si Carmela, para bang ang regalo ko ay isang napakabigat na pasanin. "Ma, kailangan nating mag-usap," tuyot niyang sabi. Pinapasok ako ng walang pasasalamat man lang para sa cake. Umupo kami sa sala ng kanyang magandang bahay, isang bahay na lubusan kong pinunduhan noong ikinasal sila ni Marco. Nagkakahalaga ito ng 2,800,000 na kinuha ko sa pinag-ipunan ko sa buhay. Pera na sinikap kong ipunin ng sentimos-sentimos sa pagtatrabaho ng double shifts bilang isang nurse sa loob ng 40 taon. "Alam mo, Ma," panimula ni Carmela sa malamig na boses na nabuo niya nitong nakaraang ilang taon. "Marami akong pinag-isipan tungkol sa kaarawan ko, tungkol sa mga regalo, at tungkol sa kung ano talaga ang magpapasaya sa akin." Masigla akong tumango. "Aba, oo naman, aking mahal. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo at bibilhin ko para sa'yo. Isang biyahe, ilang alahas, baka yung bagong kotse na binanggit mo." Tiningnan ako ni Carmela ng diretso sa mata at ang nakita ko roon ay nagpalamig sa akin hanggang buto. Ito ay purong paghamak. Ang tanging bagay na gusto ko bilang regalo sa kaarawan, dahan-dahan niyang sabi, tinitikman ang bawat salita, ay ang mamatay ka na lang. Tumigil ang mundo. Literal kong naramdaman na parang may humugot ng puso ko mula sa aking dibdib. Umuugong ang kanyang mga salita sa aking tenga na parang walang katapusang loop. Ang aking anak, ang sarili kong anak, ay hiniling ang aking kamatayan bilang regalo sa kaarawan. "Ano? Ano ang sinabi mo?" Naibulong ko. Nararamdaman ang pag-iipon ng luha sa aking mga mata. "Narinig mo ako," patuloy niya sa isang kalamigan na tumagos sa akin na parang mga kutsilyo. "Sawang-sawa na ako sa iyo, Ma. Sawang-sawa na sa walang tigil mong tawag, sa bigla-bigla mong pagbisita, sa palagi mong pagiging nandito at ginugulo ako. Ang buhay ko ay magiging mas madali at mas masaya kung mawawala ka na lang." Nanginginig ng husto ang aking mga kamay. 72 taon ng pamumuhay, 40 taon ng pagiging ina niya, at kailanman ay hindi ko naisip na maririnig ko ang mga salitang iyon na lalabas sa kanyang bibig. "Carmela," naisatinig ko sa gitna ng paghikbi, "ako ang nanay mo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat, isinakripisyo ko ang lahat para sa iyo." "Eksakto," pagputol niya, tumayo mula sa sopa. "At iyan ang dahilan kung bakit mo ako sinasakal. Hindi ako makahinga sa patuloy mong presensya. Kailangan ko ng kalayaan. Kailangan mo akong hayaang mamuhay ng walang drama mo at iyong mga emosyonal na pangangailangan." Ang 11,000 na cake ay nasa aking mga kamay pa rin. Ang mga kandila ay nagsisimula ng matunaw. Ang lahat ng pinangarap ko para sa araw na iyon, mga yakap,
tawanan, marahil isang hapunan ng pamilya ay naglahong parang usok. Pero, anak, sinubukan kong muli. Gusto ko lang na maging malapit sa iyo, na maging bahagi ng buhay mo. Ikaw lang ang meron ako. At iyan mismo ang problema, sagot niya, ipinagkrus ang kanyang mga braso. Ang katotohanan na ako lang ang meron ka, magkaroon ka ng sarili mong buhay at hayaan mo akong mag-isa. Tumayo ako mula sa sopa, nanginginig ang mga binti, bit-bit ang cake na ngayon ay parang isang panunuya. Hindi ako makapaniwala na sinasabi mo ito sa akin, bulong ko, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo. Lahat ng ginawa mo? Tumawa siya ng mapanukso. Ma, lahat ng ginawa mo ay para sa sarili mong kapakinabangan, para maramdaman mo na kailangan ka, para magkaroon ka ng kontrol sa buhay ko, pero hindi na ako maliit na bata. Naglakad ako patungo sa pinto, pakiramdam ko bawat hakbang ay nagkakahalaga ng mga taon ng aking buhay. Pagdating ko sa threshold, lumingon ako sa huling pagkakataon, umaasang makakakita ng pagsisisi sa kanyang mga mata, ilang palatandaan ng matamis na maliit na bata na siya noon, pero pagkayamot lang ang nakita ko. Pagkayamot na umalis na ako para makapagdiwang na siya sa wakas ng kanyang kaarawan nang wala ang istorbo na kinakatawan ko. Maligayang kaarawan, Carmela, bulong ko. At lumabas ako sa bahay na iyon, isinara ang pinto sa aking likuran. Hindi ko alam sa sandaling iyon na ito na ang huling pagkakataon na makakapasok ako sa bahay na iyon bilang ina na nagsakripisyo ng lahat. Dahil ang hindi alam ng aking anak ay ang katotohanan na mayroon siyang ginising sa loob ko na natutulog sa loob ng mga dekada. Dumating ako sa aking maliit na apartment na nanginginig ang mga binti at wasak ang puso. Ang P11,000 na cake ay nauwi sa basurahan. Ang mga natunaw na kandila ay isang refleksyon ng mga luha na hindi tumitigil sa pagpatak. Umupo ako sa aking lumang sopa, ang parehong sopa kung saan ko inalagaan si Carmela noong sanggol pa siya, kung saan ako nagbasa ng mga kwento sa kanya sa loob ng maraming taon, kung saan ako umiyak ng luha ng kaligayahan sa tuwing tinatawag niya akong ma. Paano ako nauwi rito? Paanong ang sarili kong anak, ang batang dinala ko sa aking sinapupunan sa loob ng muay na buwan, ay hihilingin ang aking kamatayan nang may ganoong kalamigan. Nagsimula akong alalahanin ang lahat, lubos na lahat ng ginawa ko para sa kanya sa nakalipas na 45 taon. Noong 3 taong gulang siya at nagkaroon ng pneumonia, nagtrabaho ako ng triple shift sa ospital para mabayaran ang kanyang gamot. Nagkakahalaga ito ng 65,000 sa mga antibiotics na hindi sakop ng insurance ko. Pera na nakuha ko sa pagbebenta ng mga alahas ng aking namayapang ina. Nang mag-16 siya at gustong pumunta sa prom, nagtrabaho ako ng buong weekend sa loob ng 4 na buwan para mabili siya ng kulay rosas na damit na nagkakahalaga ng 45,000. Naalala ko kung paano kumislap ang kanyang mga mata nang sinukat niya ito. Salamat, ma. Ikaw ang pinakamahusay sa mundo, sabi niya. Niyakap ako ng mahigpit. Noong kolehiyo, nang palitan niya ang kanyang major sa 2 pagkakataon, binayaran ko ang bawat semestre ng walang reklamo. 2,300,000 sa kabuuan. Pera na nakuha ko sa pagkuha ng pangalawang mortgage sa aking bahay. Huwag kang mag-alala, anak, sasabihin ko sa kanya sa tuwing tatawag siya sa akin na umiiyak. Ang iyong edukasyon ang pinakamahalaga. Noong ikasal sila ni Marco, inorganisa at binayaran ko ang buong kasal, 1,900,000, para magkaroon siya ng kasal na pinapangarap niya. Ang pinaka-eleganteng ballroom sa lungsod, ang pinakamagagandang bulaklak, ang menu, pinili niya nang hindi nag-aalala tungkol sa presyo. Gusto ko na ang aking prinsesa ay magkaroon ng lahat, sabi ko sa kanya habang pumipirma ako ng tseke. At pagkatapos ay dumating ang bahay. Ang mismong bahay na iyon kung saan niya lang ako hinamak. Nang magdesisyon si Carmela at Marco na bilhin ang kanilang unang ari-arian, hindi ako nag-atubili kahit 1 segundo. Huwag kayong mag-alala sa down payment, sabi ko sa kanila. Ako na ang bahala. Nagkakahalaga ito ng 8,200,000 mula sa aking pinag-ipunan sa buhay, ang perang inipon ko para sa aking pagre-retiro. Ngunit hindi doon nagtapos. Nang dumating ang kambal, 5 taon na ang nakalipas, ako ang naging libreng babysitter. Sa tuwing gustong lumabas ni Carmela kasama si Marco,
Sa tuwing may mga plano sila at kailangan ng magbabantay sa mga bata, naroon ako, hindi naniningil kahit isang kusing. Masaya na tulungan ang aking anak na magkaroon ng buhay na palagi niyang pinapangarap. Nang mawalan ng trabaho si Marco noong nakaraang taon, sino ang nagbayad ng mortgage sa loob ng 8 buwan? Ako, 900,000 na kinuha ko sa aking pensyon. Pera na nangangahulugan, nakakain ako ng simpleng pagkain sa loob ng linggo para lang mapagkasya ang aking kita. At nang kailangan ng kambal ng braces, isa pang 220,000 na sinakop ko nang walang pangalawang pag-iisip. Huwag kayong mag-alala, sabi ko sa kanila, nakikita ang kanilang balisang mukha. Iyan ang trabaho ng mga lolo at lola. Tumayo ako mula sa sopa at pumunta sa aking mesa kung saan ko itinatago ang lahat ng receipts, ang lahat ng patunay ng bawat sentimo na ginastos ko sa aking anak at sa kanyang pamilya. Sila ay mga kahon at kahon ng mga dokumento na iningatan ko. Hindi dahil sa kawalan ng tiwala, kundi dahil ipinagmamalaki ko na alalahanin ang lahat ng nagawa ko para sa kanila. Nagsimula akong magkwenta ang pagpapalaki kay Carmela mula pagkapanganak hanggang sa siya ay maging sarili, humigit kumulang 11,000. Kolehiyo, 2,300,000. Ang kasal, 1,900,000. Ang down payment sa bahay, 8,200,000. Ang mga bayad sa mortgage nang walang trabaho si Marco, 900,000. Ang braces ng kambal, 220,000. Ang mga regalo sa kaarawan at Pasko sa lahat ng mga taon na iyon, hindi bababa sa 550,000 pa. Ang kabuuan ay nakakapanghina, higit sa 25,000. Halos kalahating milyon na inilagay ko sa kaligayahan ng aking anak. At lahat ng iyon para marinig na ang pinakamalaki niyang hangarin ay ang mamatay ako. Bumagsak ang luha sa mga papel habang nagdadagdag at nagbabawas ako. Kung inilagay ko ang pera na iyon sa isang savings account na may compound interest, ngayon ay magkakaroon ako ng higit sa 33,000. Maaari akong naninirahan sa isang magandang bahay, naglalakbay sa mundo, nagtatamasa ng isang komportabling pagreretiro sa halip na nagbibilang ng mga sentimos sa maliit na apartment na ito. Pero hindi, pinili kong mamuhunan sa pag-ibig. Pinili kong maniwala na ang perang ginastos sa aking anak ay perang ginastos ng tama. Na ang bawat sakripisyo ay sulit dahil sa huli ay magkakaroon ako ng anak na nagmamahal sa akin at mag-aalaga sa akin sa aking pagtanda. Napakatanga ko. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ang numero ni Carmela. Kailangan kong marinig ang kanyang boses ng isa pang beses. Kailangan kong kumpirmahin na talagang sinabi niya ang mga kakilakilabot na salita na iyon. "Ano na naman ang gusto mo, ma?" Sagot niya nang may pagkayamot pagkatapos ng ikalimang ring. "Carmela, kailangan kong malaman kung talagang sinadya mo ang sinabi mo sa akin ngayon," tanong ko sa nanginginig na boses. "Siyempre, sinadya ko," sagot niya nang walang bakas ng pagsisisi. "Ma, oras na para maintindihan mo na kailangan ko ng espasyo. Ang iyong obsesyon sa akin ay hindi malusog." "Obsesyon?" Inulit ko, hindi makapaniwala. "Tinatawag mong obsesyon ang pag-ibig ng isang ina?" "Oo, iyan mismo. At sana pagkatapos ng araw na ito ay makuha mo na ang mensahe. Kailangan mo akong igalang ang aking mga hangganan at hayaan mo akong mamuhay ng sarili kong buhay." Ibinitin ko ang telepono ng hindi nagpapaalam. Walang maling pagkaunawa. Talagang naniniwala ang aking anak na ang pag-ibig ko ay isang pasanin, na ang presensya ko sa buhay niya ay isang problema na kailangan niyang solusyonan. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakahiga akong nakatingin sa kisame, inaalala ang bawat magandang sandali na pinagsaluhan namin. Bawat yakap, bawat "I love you, ma" na lumabas sa kanyang mga labi. Lahat ba iyon ay isang kasinungalingan? O nagpalaki lang ako ng isang anak na naging masyadong makasarili, kaya hindi niya nakikita ang lampas sa sarili niyang mga pangangailangan? Bandang ika-30 ng madaling araw, may nagbago sa loob ko. Ang kalungkutan ay nagsimulang magbago sa isang bagay na naiiba, sa galit, sa pagkapuot, sa malinaw na pag-unawa na ginamit ako, minanipula at itinapon na parang basurang panyo. Gusto ng aking anak na mamatay ako. Aba, siguro oras na para ibigay sa kanya ang eksaktong hinihingi niya.
Kinabukasan, nagising ako na may kalinawan sa isip na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Ang kalungkutan ay nagbigay daan sa isang bagay na mas malakas. Determinasyon. Kung gusto ng aking anak na mawala ako sa buhay niya, gagawin ko, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Nagsuot ako ng pinakamaganda kong damit at lumabas na may tiyak na layunin. Unang hintuan, ang bangko kung saan mayroon akong joint account kasama si Carmela para sa mga emergency expenses ng kanyang bahay. Ang account na iyon ay binuksan ko sakali lang at kung saan ako nagdeposito ng 1,100,000 para sa anumang hindi inaasahang pangyayari na maaaring lumitaw. Magandang umaga, Ging Elena, bati ng manager, si G. Martinez, na matagal na akong kilala. Paano ko po kayo matutulungan ngayon? Gusto kong isara ang joint account na may numero 458728891. Sabi ko na may ngiti na binigyang kahulugan niya bilang kabaitan, ngunit sa katotohanan ay purong paghihiganti. Sigurado po ba kayo? May malaking balanse po ang account na iyan na 1,100,000, babala niya. Tinitingnan ang kanyang computer screen. Lubos na sigurado. Gusto kong ilipat ang lahat ng perang iyon sa aking personal na account. Sagot ko, pumirma sa mga papel ng may matatag na kamay. Ang makita ang 1,100,000 na iyon na bumalik sa aking personal na account ay nagbigay sa akin ng kasiyahan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Simula pa lang iyon. Susunod na hintuan, ang opisina ng mortgage loan. Sa nakalipas na taon, nang walang trabaho si Marco, co-signer ako ng kanilang mortgage. Ibig sabihin, kung hindi sila makakabayad, ang responsibilidad ay mapupunta sa akin. Ngunit nangangahulugan din ito na may karapatan ako sa ari-arian na iyon. Ging Elena, magandang umaga, bati sa akin ng loan officer si BB Cruz. Ano po ang nagdala sa inyo rito? Gusto kong suriin ang kontrata ng mortgage kung saan ako lumalabas bilang isang co-signer, paliwanag ko. Kailangan kong maintindihan ng eksakto kung ano ang aking mga karapatan at obligasyon. Habang hinahanap niya ang mga dokumento, naalala ko ang araw na pinirmahan ko ang mga papel na iyon. Umiyak si Carmela sa emosyon. Salamat, ma. Hindi ko alam kung ano ang gagawin namin kung wala ka. Ikaw ang aming tagapagligtas, sabi niya. Niyakap ako ng mahigpit. Nagpasalamat din si Marco, nangangako sa akin na wala silang late payments kailanman. Narito ang mga dokumento, sabi ni Bibi. Cruz, inilapag ang isang makapal na folder sa harap ko. Bilang isang co-signer, ikaw ang responsable para sa mga bayarin kung ang mga pangunahing may hawak ay hindi makakagawa ng mga ito. Ngunit may karapatan ka ring bawiin ang ari-arian kung naniniwala ka na ang mga may utang ay hindi makakatupad sa kanilang mga obligasyon. Eksakto, pagkumpleto ko, sinusuri ang mga papel ng maingat. May problema ba sa mga bayarin? Tanong niya ng may propesyonal na pag-aalala. Sinusuri ko ang sitwasyon, sagot ko. Inilagay ang isang kopya ng lahat ng dokumento sa aking bag. Ano ang kailangan kong gawin kung magdesisyon akong gamitin ang aking mga karapatan bilang co-signer? Kailangan mong magpakita na may panganib na default o na mayroon ng makabuluhang mga pagkaantala. Sa inyong kaso, nakikita ko na sinakop ninyo ang 8 buwan ng bayarin noong nakaraang taon, na sapat na ebidensya na ang mga pangunahing may hawak ay walang financial stability. Perpekto! Nawalan ulit ng trabaho si Marco noong nakaraang linggo. Impormasyon na ibinigay sa akin ni Carmela nang hindi iniisip ang mga implikasyon. Akala niya humihingi siya ng tulong nang hindi direkta. Ngunit ang ibinibigay niya sa akin ay ang mga armas para sa aking paghihiganti. Umalis ako sa opisina na yon na may ngiti. Wala talagang ideya ang aking mahal na anak sa bagyong namumuo. Ikatlong hintuan, ang aking personal na abogado, si Attorney Ricardo Carding Flores, isang 70 taong gulang na lalaki na naging kaibigan ng aking namayapang asawa. Alam niya ang buong sitwasyon ng aking pamilya at nasaksihan ang aking mga sakripisyo para kay Carmela sa loob ng mga dekada. Elena, bati niya sa akin ng mainit. Ano ang nagdala sa iyo sa aking opisina? Hindi karaniwan na makita ka rito. Carding, kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay na napakahalaga,
sabi ko sa kanya, umupo sa harap ng kanyang mesa. Gusto kong ganap na baguhin ang aking huling habilin. Tinaas niya ang kanyang kilay sa pagkagulat. May nangyari ba kay Carmela? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Bawat masakit na salita, bawat sandali ng paghamak, ang kalamigan kung saan niya hiniling ang aking kamatayan sa mismong kaarawan niya. Nakinig sa akin si Carding ng tahimik, ang kanyang ekspresyon ay naging mas seryoso sa bawat detalye. Elena, sabi niya sa wakas, ikinalulungkot ko ang pinagdadaanan mo. Hindi ko naisip na kayang gawin ni Carmela ang ganoon pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanya. Ako rin, buntong hininga ko. Pero nagdesisyon na ako. Gusto kong baguhin ang aking huling habilin at iwan ang lahat sa isang charitable organization. Gusto ko ring magtayo ng trust fund para sa aking mga apo, ngunit hindi makaka-access si Carmela sa perang iyon hanggang sa mag-25 sila. Maaari iyan, tumango si Carding. Nagtatala. Gusto mo bang baguhin din ang mga beneficiaries ng iyong life insurance? Siyempre, anumang may pangalan ni Carmela, gusto kong baguhin. Gusto ng aking anak na mamatay ako, ngunit kapag nangyari iyon, hindi siya makakatanggap ng kahit isang sentimo mula sa akin. Naggugol kami ng 2 oras sa pagsusuri sa lahat ng aking legal na dokumento, ang aking 5,500,000 na life insurance policy, ang aking mga ipon, ang aking apartment, ang aking mga investments. Lahat ng dating itinalaga para kay Carmela ay mapupunta na ngayon sa Orphans Foundation, kung saan ako nagtrabaho bilang isang volunteer sa loob ng maraming taon. Mayroon pa akong isa, sabi ko nang matatapos na kami. Gusto kong ihanda mo ang lahat ng dokumento para bawiin ang bahay kung saan nakatira si Carmela. Bilang co-signer ng mortgage, may karapatan ako at nawalan ulit ng trabaho ang kanyang asawa. Naliwanagan ang mga mata ni Carding sa pag-unawa. Ngayon ay nakikita ko na kung saan ka patungo sa lahat ng ito. Sigurado ka bang gusto mong umabot sa ganoong kalayo? Lubos na sigurado, sagot ko nang may determinasyon na ikinagulat ko pa mismo. Sinabi sa akin ng aking anak na magiging mas madali ang buhay niya kung mawawala ako. Kaya mawawala ako. Ngunit una, sisiguraduhin kong maintindihan niya ng eksakto kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay nang wala ako at nang wala ang lahat ng ginawa ko para sa kanya. Nang umalis ako sa opisina ni Carding, madilim na. Naglakad ako sa mga kalye ng aking kapitbahayan na nakaramdam ng pagkabago, na para bang nagising ako mula sa isang napakahabang panaginip. Sa loob ng 45 taon, nabuhay ako para kay Carmela. Isinakripisyo ko ang sarili kong mga pangarap at hangarin para ibigay sa kanya ang lahat ng gusto niya, ngunit hindi na. Bumalik ako sa aking apartment at nagbuhos ng isang baso ng alak, isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng maraming taon. Ang pag-toast sa sarili ko ay isang bagay na lubos na bago, ngunit nakaramdam ito ng hindi kapani-paniwalang pagpapalaya. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ng isang numero na nasave ko buwan na ang nakalipas, ngunit hindi ko kailanman naglakas loob na gamitin. Ito ay para sa isang travel agency na espesyalista sa mga nagretiro na nag-aalok ng mga package para sa pamumuhay sa ibang bansa. Magandang gabi, ito si Elena, sabi ko nang sumagot sila. Nakita ko ang inyong promotion tungkol sa pamumuhay sa Switzerland. Maaari ba kayong magpadala sa akin ng kumpletong impormasyon? Siyempre, Jing Elena, ang Switzerland ay isang napaka-popular na destinasyon sa aming mga kliyente. Mayroon kaming ilang programa mula sa pansamantalang pananatili hanggang sa permanenteng paninirahan. Anong uri ng impormasyon ang kailangan ninyo? Lahat? Sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kung paano ang isang 72 taong gulang na tao ay maaaring magsimula ng isang bagong buhay sa Switzerland. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumayo ako sa bintana na nakatingin sa lungsod kung saan ako nanirahan sa buong buhay ko. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ng ito ay magiging alaala na lang. Hiniling ng aking anak ang aking pagkawala bilang regalo sa kaarawan, at ipagkakaloob ko iyon sa kanya sa pinakakahangahangang paraan na posible. Ang hindi alam ni Carmela ay ang kanyang hiling ay malapit nang maging pinakamasamang bangungot niya. Ang mga sumunod na araw ay isang roller coaster ng mga emosyon at lihim na paghahanda. Tuwing umaga ay nagigising ako na may halo ng sakit
at determinasyon na nagtulak sa akin pasulong sa aking plano. Para bang nagising ako mula sa isang mahabang pagkakatulog kung saan nabuhay ako para lang mapasaya ang aking anak at ngayon sa wakas ay nabubuhay ako para sa sarili ko. Noong Miyerkules ng umaga, nagring ang aking telepono. Si Carmela iyon. Sandaling bumilis ang tibok ng puso ko. Iniisip na baka nagbago na siya ng isip. Na baka humingi siya ng tawad para sa mga kakilakilabot na salita na sinabi niya. Napaka-inosente ko pa rin. Ma, sabi niya sa malamig na boses na inampun niya kamakailan. Kailangan kong humingi sa iyo ng pabor. Hindi man lang hello o kumusta ka, dumiretso siya sa punto na para bang ako ang kanyang personal na assistant. Ano ang kailangan mo? Tanong ko. Interesado na makita kung hanggang saan aabot ang kanyang kapangahasan. May presentation ng kambal sa paaralan sa Biyernes at may mahalagang work dinner kami ni Marco. Maaari mo ba silang bantayan sa gabing iyon? Nakakatuwa ang kabalintunaan. Ang parehong babae na humiling ng aking kamatayan bilang regalo sa kaarawan ay humihingi ngayon sa akin na bantayan ang kanyang mga anak na para bang walang nangyari, na para bang ako ay isang resource na magagamit 24/7. Hindi ko kaya, sagot ko ng simple. Ano ang ibig mong sabihin na hindi mo kaya? Tanong niya nang may tunay na pagkagulat. Maliwanag, hindi siya sanay na sinasabi kong hindi. May iba akong mga plano, pagsisinungaling ko ng may ngiti na hindi niya nakikita. Anong mga plano ang maaari mong mayroon? Tanong niya sa mapagkunwari na tono na masakit sa akin. Na para bang sa edad na 72, wala akong karapatang magkaroon ng sarili kong buhay. Mga plano na hindi mo na kailangan pang malaman, sagot ko. Pinanatili ang aking pagiging kalmado. Maghanap ka ng ibang sitter. Pero ma, hindi ako makakakuha ng sitter sa ganoong kaikling paunawa. Bukod pa, simula kailan ka naniningil sa akin para bantayan ang sarili mong mga apo? Ayun na naman, ang emosyonal na manipulasyon na ginamit niya sa akin sa loob ng maraming taon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito gagana. Simula nang sabihin mo sa akin na ang pinakamalaking regalo mo ay ang mamatay ako, sagot ko ng may kalamigan. Kung gusto mong mawala ako sa buhay mo, nagsisimula na ako ngayon. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang dulo ng linya. Sa wakas, naglabas si Carmela ng mapanuksong tawa. Seryoso, parurusahan mo ako na para bang ikaw ay isang maliit na bata, sabi niya. Akala ko pagkatapos ng ilang araw ay tapos na ang drama. Hindi ito drama, Carmela. Ito ay paggalang sa iyong healing. Gusto mong mawala ako, kaya iyon ang gagawin ko. Sige, sabi niya nang may pagkayamot. Kung gusto mong maging ganun kabata, bahala ka. Pero huwag kang iiyak mamaya kapag nalulungkot ka. Ibinitin niya ang telepono nang hindi nagpapaalam. Perpekto. Bawat interaksyon ay nagkukumpirma na gumagawa ako ng tamang desisyon. Nang hapong iyon, pumunta ako ulit sa bangko sa pagkakataong ito para gumawa ng isang bagay na hindi ko naisip na gagawin ko. I-withdraw ang karamihan sa aking mga ipon ng cash. Ito ay 1,600,000 na inilagay ko sa isang sobre at itinago sa aking personal na safe. Ang pera na kakailanganin ko para sa aking bagong buhay sa Switzerland. Tinawagan ko rin ang travel agency at kinumpirma ang aking biyahe. Isang lipad patungong Zurich para sa susunod na Martes na may opsyon na palawigin ang aking pananatili ng walang katiyakan. Ang paunang gastos ay 280,000 pera na binayaran ko nang hindi kumukurap. Ito ang pinakamahal at pinakamatalinong investment na nagawa ko sa loob ng maraming taon. Noong Huwebes ng umaga, nakatanggap ako ng hindi inaasahang pagbisita. Si Aling Loida iyon, ang aking kapitbahay, isang 68 taong gulang na babae na nakatira sa apartment sa tabi ko at kung saan ako nagkaroon ng pagkakaibigan sa nakalipas na 20 taon. Elena, sabi niya, umupo sa aking sala na may tasa ng kape. Iba ang hitsura mo nitong mga araw. May nangyari ba? Si Aling Loida ay naging isang tahimik na saksi sa lahat ng aking mga sakripisyo para kay Carmela. Nakita niya akong kanselahin ang mga plano kasama siya para magmadali sa tuwing kailangan ako ng aking anak.
Nakita niya ang mga bag ng mamahaling pagkain na bibilhin ko para dalhin kay Carmela habang kumakain ako ng dilatang sopas para magtipid ng pera. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, bawat masakit na detalye ng nangyari sa kaarawan ni Carmela at pati na rin ang lahat ng plano na ginagawa ko sa loob ng linggo. Diyos ko, Elena, bulong ni Aling Loida, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi ako makapaniwala na sasabihin ni Carmela ang ganoong kalupit sa iyo pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kanya. Ang pinakamasakit ay sinabi niya iyon na para bang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo, paliwanag ko. Na para bang ako ay isang istorbo sa buhay niya na kailangang alisin. At talagang pupunta ka sa Switzerland? Oo, sagot ko ng matatag. Nabibili ko na ang tiket. Aalis ako sa Martes. Kinuha ni Aling Loida ang aking mga kamay nang may kabaitan. Alam mo na mayroon kang buong suporta ko, di ba? Ang ginawa ni Carmela sa iyo ay hindi mapapatawad. May isa pa, sabi ko, binaba ang aking boses. Kakailanganin ko ang tulong mo sa isang bagay na napakahalaga. Ipinaliwanag ko ang aking kumpletong plano kung paano ko gustong paniwalaan ni Carmela na talagang namatay ako kahit pansamantala. Si Aling Loida ang magiging kasabwat ko, ang taong makakakita ng walang laman kong apartment at ang aking liham ng pamamaalam. Napakatalino niyan, bulong ni Aling Loida na may mapanuksong ngiti. Ang walang utang na loob na batang iyon ay sa wakas ay maiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mawala ka. Tutulungan mo ba ako? Siyempre, tutulungan kita. Sa katunayan, sa tingin ko iyon mismo ang kailangan ni Carmela para magising. Nang gabing iyon, nagtrabaho ako sa pinakamahalagang liham ng aking buhay. Ang liham na makikita ni Carmela sa kanyang mesa at magbabago ng lahat magpakailanman. Sinulat at sinulat kong muli ang bawat salita. Tinitiyak na naihahatid nito ng eksakto ang gusto kong sabihin. Aking mahal na Carmela, nagsimula ang liham. Hiniling mo sa akin bilang regalo sa kaarawan na mawala ako sa buhay mo at nagdesisyon akong ipagkaloob ang iyong hiling. Kapag binasa mo ang liham na ito, malayo na ako rito, sinisimulan ang buhay na dapat ay nabuhay ko mga taon na ang nakalipas sa halip na isakripisyo ang lahat para sa iyo. Nagpatuloy ako sa pagsusulat sa loob ng oras, idinedokumento ang bawat sentimo na ginastos ko sa kanya, bawat sakripisyo na ginawa ko, bawat pagkakataon na napalampas ko sa pamamagitan ng palaging pagiging available para sa kanyang mga pangangailangan. Ngunit hindi ito isang mapait na liham. Ito ay isang educational letter. Gusto kong maintindihan niya ng eksakto kung ano ang nawala sa kanya. Kasama ng liham na ito, makikita mo ang lahat ng legal na dokumento na pinirmahan ko nitong linggo. Patuloy kong sinulat. Ang pagbabago ng huling habilin, ang pagkansela ng iyong health insurance na binayaran ko, ang notifikasyon na bilang co-signer ng iyong mortgage, nagdesisyon akong gamitin ang aking mga karapatan dahil sa kawalan ng trabaho ni Marco, at ang pagkansela ng lahat ng pinansyal na benepisyo na natanggap mo mula sa akin. Ito ay isang 23 pahinang liham na masusing nagdetalye ng lahat ng magbabago sa kanyang buhay ngayong nawala na ako. Tulad ng gusto niya. Ang buhay mo ay magiging mas madali nang wala ako, nagtapos ang liham. Ngunit ito ay magiging mas mahal din. Sana ay sulit. Noong Biyernes ng gabi, habang nag-iimpake ako ng aking pinakamahalagang gamit sa 2 maleta, nakatanggap ako ng tawag mula kay Carmela. Hindi ko sinagot. Tumawag siya ng 3 beses pa, ngunit pinabayaan ko lang na mag-ring ang telepono. Wala na akong natitirang sasabihin sa kanya. Kinabukasan, Sabado, sumulpot si Marco sa aking pinto. Mukha siyang pagod at desperado. "Elena," sabi niya sa nagmamakaawang boses. "Sinabi sa akin ni Carmela ang nangyari sa inyong dalawa. Alam kong mali ang sinabi niya, pero pakiusap, huwag mong gawin ito sa aming pamilya." "Gawin ang ano?" tanong ko, nagkukunwari ng kawalang malay. "Ang pagtigil sa pagtulong sa amin. Ang bigla na lang umalis sa aming buhay ng ganito. Kailangan ka ng mga bata, kailangan ka namin." Napaka-interesante. Nang gustong tanggalin ako ni Carmela, ako ay isang istorbo. Ngunit nang na-realize nila ang lahat ng ginawa ko para sa kanila, bigla ay kailangan nila ako. "Marco," sabi ko ng kalmado,
Napakalinaw ng asawa mo sa akin. Ang presensya ko sa buhay niya ay isang pasanin na ayaw na niyang dalhin. Iginalang ko lang ang kanyang mga hiling. Pero Elena, alam mo naman si Carmela kapag nagagalit. Hindi niya sinasadya iyon. Ay, hindi niya sinasadya? Dahil mukha siyang napakakumbinsido nang hiniling niya ang aking kamatayan bilang regalo sa kaarawan. Yumuko si Marco. Alam niya na wala siyang argumento para ipagtanggol ang hindi maipagtatanggol. Pakiusap? Iginiit niya. Bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ito. Kakausapin ko si Carmela. Paiintindihin ko sa kanya kung gaano siya kamali. Huli na para diyan? Sagot ko. Dahan-dahang isinasara ang pinto. Ibigay mo ang isang halik sa mga apo ko para sa akin. Linggo ang huling araw ko sa lungsod na yon. Ginugol ko ang umaga sa paglalakad sa mga lugar na naging mahalaga sa aking buhay. Ang ospital kung saan ako nagtrabaho sa loob ng 40 taon, ang parke kung saan ko dinala si Carmela noong bata pa siya, ang simbahan kung saan ako nagpakasal sa kanyang ama. Ito ang aking tahimik na pamamaalam sa isang buhay na lubusan kong nabuhay para sa iba. Sa Lunes, sisimulan ko ang isang buhay na sa wakas ay mabubuhay ako para sa sarili ko. Noong Linggo ng gabi, hindi ako nakatulog. Hindi dahil sa kaba o pagsisisi, kundi dahil sa isang kakaibang emosyon na hindi ko naramdaman sa loob ng mga dekada. Ang pag-asa sa isang adventure. Sa edad na 72, malapit na akong simulan ng buhay na palagi kong pinapangarap, ngunit hindi kailanman naglakas loob na mabuhay. Bandang ikamimo ng madaling araw noong Lunes, kumatok si Aling Loida sa aking pinto tulad ng aming inayos. Nagdala siya ng sariwang kape at isang nakakaunawang ngiti na nagpuno sa akin ng enerhiya. Handa na para sa iyong dakilang pagtakas? Tanong niya. Kumindat? Sobrang handa, sagot ko. Bitbit ang 2 maleta ko sa pinto. Nasa iyo ba ang spare keys ng apartment ko? Narito sila, sabi niya. Pinakita sa akin ang set ng mga susi na ibinigay ko sa kanya noong nakaraang gabi. At nasa akin din ang liham para kay Carmela at ang lahat ng legal na dokumento na iiwan mo sa kanyang mesa. Plinano namin ang lahat ng masinsinan. Maghihintay si Aling Loida hanggang Miyerkules para pumunta sa apartment ni Carmela at ihatid ang mga dokumento. Nagkukunwari na nakita niyang walang laman ang aking apartment at nag-alala sa aking pagkawala. Siya ang magiging tagapagbalita kay Carmela na wala na ako magpakailanman. Tandaan mo, sabi ko habang tumatawag kami ng taksi, kailangan mong kumilos na masyadong nag-aalala. Sabihin mo na hindi ako sumasagot sa telepono sa loob ng 2 araw, na kumatok ka sa pinto ko at hindi ako sumagot. At nang ginamit mo ang emergency keys, nakita mong walang laman ang apartment at ang liham ay nasa kanyang mesa. Huwag kang mag-alala, Elena. Ako ay isang guro ng drama sa loob ng 30 taon. Ito ang magiging performance ng aking buhay, sabi ni Aling Loida na may mapanuksong ngiti. Dumating ang taksi ng eksakto sa ika-9 ng umaga. Habang ikinakarga nila ang aking mga maleta, tiningnan ko sa huling pagkakataon ang aking apartment. Nanirahan ako rito sa loob ng 15 na taon, ngunit kakaiba, wala akong naramdamang nostalgia. Para bang sa wakas ay pinalaya ko ang sarili ko mula sa isang kulungan na ako mismo ang nagtayo. Sa airport? Tanong ng cab driver. Sa airport, kumpirma ko, at naramdaman ko na para bang ang 2 salitang iyon ay nagmarka ng simula ng aking bagong buhay. Sa loob ng 40 minutong biyahe, inisip ko ang lahat ng iiwan ko, ang aking volunteer work sa ospital, ang aking pang-araw-araw na routines, ang patuloy na pag-aalala tungkol kay Carmela at sa kanyang mga problema. Ngunit inisip ko rin ang lahat ng naghihintay sa akin. Ang kalayaan na gumawa ng sarili kong mga desisyon, na gastusin ang aking pera sa sarili ko, na mabuhay ng walang patuloy na bigat ng mga emosyonal na pangangailangan ng aking anak. Sa airport, habang naghihintay ako sa aking lipad, nakatanggap ako ng 3 tawag mula kay Carmela na hindi ko sinagot. Pagkatapos ay dumating ang isang text message. Ma, nagpapatawa ka na. Hinahanap ka ng mga bata. Tawagan mo ako. Binura ko ang mensahe ng hindi sumasagot. Nakakabighani kung paanong ngayong hindi ako available 24/7. Bigla niya akong kailangan. Ang lipad patungong Zurich ay mahaba ngunit mapayapa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, walang nakakaalam kung nasaan ako.
Walang sino man ang makakatawag sa akin para humingi ng pabor, pera o oras. Ito ay isang nakakalasing na pakiramdam ng kalayaan na hindi ko naranasan simula bago ako naging ina. Sa loob ng 12 oras na paglalakbay, sinulat ko sa aking journal ang lahat ng nangyari sa nakaraang linggo. Bawat detalye, bawat emosyon, bawat desisyon na nagdala sa akin sa sandaling iyon. Gusto kong alalahanin ng eksakto kung ano ang pakiramdam ng palayain ang sarili mula sa isang toxic relationship. Kahit na ang relationship na iyon ay kasama ang sarili kong anak. Dumating ako sa Zurich noong Martes ng gabi, oras doon. Isang kinatawan mula sa travel agency ang naghihintay sa akin sa airport na may karatula na may pangalan ko. Siya ay isang bata, mabait na lalaki na nagngangalang Klaus na nagsasalita ng perpektong Ingles. Ging Elena, bati niya sa akin nang may tunay na ngiti. Maligayang pagdating sa Switzerland. Sana ay handa kayo para sa isang bagong adventure. Higit pa sa handa, sagot ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, ang ngiti ko ay lubos na authentic. Dinala ako ni Klaus sa isang magandang furnished apartment sa sentro ng Zurich na inupahan niya sa loob ng isang buwan habang nagdesisyon ako kung gusto kong manatili ng permanente. Ito ay maliit ngunit cozy, na may mga bintana na nakatanaw sa isang magandang parke at bahagyang tanawin ng lawa. Narito ang lahat ng impormasyon tungkol sa lungsod, sabi ni Klaus. Inabot sa akin ang isang makapal na folder. Mga lugar na makakainan, mga aktibidad para sa mga tao sa edad mo, mga klase sa German, mga social groups. Nag-schedule din ako ng isang pulong para sa iyo, kasama ang isang financial advisor para bukas ng hapon para tulungan ka sa mga papeles kung magdesisyon kang manatili ng permanente. Nang gabing iyon, natulog ako ng mas mahusay kaysa sa loob ng maraming taon. Walang telepono na maaaring mag-ring, walang sinuman ang nangangailangan ng anumang bagay mula sa akin, walang mga responsibilidad bukod sa pag-aalaga sa sarili ko. Noong Miyerkules ng umaga, nagising ako ng maaga at lumabas para mag-explore sa lungsod. Nag-almusal ako sa isang kaakit-akit na cafe sa tabi ng lawa. Bumili ako ng sariwang bulaklak para sa aking pansamantalang apartment. At sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, gumastos ako ng pera sa isang bagay na lubos na hindi kailangan. Isang magandang silk scarf na nagkakahalaga ng 5,500. Binili ko ito dahil lang sa nagustuhan ko nang hindi nag-aalala tungkol sa presyo o kung ang pera na iyon ay mas mahusay na mailagay sa mga pangangailangan ng aking anak. Habang naglalakad ako sa mga kalye ng Zurich, mentally kong kinalkula kung magkano ang ginastos ko kay Carmela sa nakalipas na 5 taon lang. Sa pagitan ng mga bayad sa mortgage ng walang trabaho si Marco, ang braces ng kambal, ang patuloy na mga regalo, ang gas para bantayan ang mga bata, ang pagkain na palagi kong dinadala kapag bumibisita ako, hindi bababa sa 2,800,000 iyon. 2,800,000 na maaari kong ginamit para maglakbay sa mundo, para mabuhay ng komportable, para tuparin ang mga pangarap na ipinagpaliban ko sa loob ng mga dekada. Sa halip, ibinigay ko ito sa isang anak na itinuring ang pag-ibig ko na isang pasanin at ang presensya ko na isang istorbo. Bandang 2:00 ng hapon, oras sa Zurich, kinalkula ko na ito ay magiging 8:00 ng umaga sa aking bayang Sinilangan. Naghahanda na si Aling Loida para pumunta sa apartment ni Carmela para ihatid ang liham na magbabago ng lahat. Umupo ako sa isang bench sa tabi ng lawa at naghintay. Alam ko na sa loob ng ilang oras, magsisimulang mag-ring ng desperado ang aking telepono. Sa wakas ay maiintindihan ni Carmela kung ano ang ibig sabihin ng tunay na mawala ako. Bandang 5:15 ng hapon, nagsimulang mag-vibrate ang aking telepono. Si Carmela iyon. Pinabayaan ko itong mag-ring hanggang sa tumigil. Agad itong nag-ring ulit. Muli, si Carmela. Sa pagkakataong ito, sumagot ako. "Ma," sigaw niya, basag ang boses. "Nasaan ka?" "Pumunta si Aling Loida sa bahay, dala ang isang liham mula sa iyo." Sabi niya, "Nawala ka." "Anong nangyayari?" "Kumusta, Carmela?" Sagot ko ng kalmado, tinatamasa ang lawa ng Swiss habang nagsasalita ako. "Nabasa mo na ba ang liham?" "Oo, nabasa ko. Baliw ka ba? Paano mo nagawa ito sa amin?
Nasaan ka? Nasa eksakto akong lugar kung saan ako kailangan. Malayo sa iyo, tulad ng gusto mo. Pero hindi ko gusto ito. Hindi ko gusto na talagang umalis ka. Galit lang ako, hindi ko sinasadya. Ayun na naman. Ang tipikal na taktika ni Carmela, binabawasan ang pinsala na ginawa niya, pinaparamdam sa akin na ako ang may kasalanan sa pag-react sa kanyang kalupitan. Hindi mo sinasadya nang sinabi mo sa akin na ang pinakamalaking regalo mo sa kaarawan ay ang mamatay ako? Tanong ko sa kanya, dahil mukha kang napakakumbinsido. Ito ay nagagalit lang ako, nawalan ulit ng trabaho si Marco. Nagbibigay sa akin ng problema ang mga bata sa paaralan. Sobrang stress ko. Hindi ko sana iyon ibinunton sa iyo. Tama ka. Hindi mo sana ginawa. Pero tapos na at ang mga salita ay hindi na mababawi. Pero ma, pakiusap, bumalik ka. Kailangan ka namin, kailangan kita. Napaka-interesante. Ngayon kailangan niya ako. Ngayong nabasa niya ang liham tungkol sa lahat ng financial benefits na nawala sa kanya. Ngayong alam niya na maaari siyang mawala ng bahay. Ngayong naintindihan niya na kailangan niyang magbayad para sa sarili niyang health insurance at maghanap ng sitter para sa kambal. Kailangan mo ba ako o kailangan mo ang pera ko? Tanong ko ng direkta. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang dulo ng linya. Kailangan kita, bulong niya sa wakas, ngunit hindi nakakumbinsi ang kanyang boses. Carmela, sa loob ng 45 taon, nabuhay ako para sa iyo. Isinakripisyo ko ang aking mga pangarap, ang aking pera, ang aking oras, ang aking mga pagkakataon. At nang kailangan ko sa wakas na maramdaman na mahal mo ako at pinahahalagahan mo ako, sinabi mo sa akin na mas gusto mong patay na ako. Ang mga salitang iyon ay nagwasak ng puso ko sa paraan na hindi ko na kailanman maaayos. Patawad ma, sobrang patawad. Hindi sapat ang patawad, Carmela. Ang pinsala ay nagawa. At alam mo ba? Baka iyon ang pinakamahusay na bagay na nasabi mo sa akin dahil sa wakas ay binuksan nito ang aking mga mata at ipinaintindi sa akin na nabuhay ako ng mali sa buong buhay ko. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, nabubuhay ako para sa akin at nakakamangha ang pakiramdam. Nasaan ka ma? Pakiusap sabihin mo sa akin. Pagmamakaawa ni Carmela, nasasakal ang boses sa luha. Nagtatanong ang mga bata tungkol sa kanilang lola. Hindi nila maintindihan kung bakit hindi ka bumibisita sa kanila. Nakakabighani kung paanong ngayong hindi ako available, biglang namiss ako ng mga apo. Sa loob ng lahat ng mga taon na yon, nang kinansela ko ang aking mga plano para bantayan sila. Nang binili ko sila ng mamahaling regalo. Nang dinala ko sila sa parke habang nag-shopping si Carmela, iyon lang ang inaasahan sa akin. Ngunit ngayong wala na ako, naramdaman ang aking kawalan. Magiging maayos ang mga bata, sagot ko. Tinitingnan ang mga bundok ng Swiss sa malayo. Sila ay resilient. Ang matututunan nila ay na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan at na ang mga masakit na salita ay maaaring sumira ng mga relasyon magpakailanman. Pero ma, pakiusap, hindi ka maaaring bigla na lang mawala ng ganito. Paano kung may mangyari sa'yo? Paano kung magkasakit ka? Paano namin malalaman? Ngayon nag-aalala na siya sa aking kagalingan. Napaka-convenient. Carmela, sa nakalipas na 5 taon, nagkaroon ako ng 3 episodes ng mataas na presyo ng dugo na nagpadala sa akin sa ospital. Alam mo ba kung ilang beses mo ako binisita? Wala. Palagi kang may mas mahalagang bagay na gagawin. Kaya huwag kang lalapit sa akin ngayon na may pag-aalala tungkol sa aking kalusugan. Hindi totoo iyan, mahina niyang protesta. Totoo iyan. Ang unang beses na naospital ako, tinawagan kita mula sa emergency room. Sinabi mo sa akin na hindi ka makakapunta dahil may hair appointment ka. Ang pangalawang beses ay kaarawan ni Marco at nagdiriwang kayo. Ang pangatlong beses ay hindi ka lang sumagot sa telepono. Kinumpirma ng katahimikan sa kabilang dulo ng linya na naalala niya ang bawat okasyon ng perpekto. Akala ko hindi seryoso, bulong niya. Siyempre, dahil ang kalusugan ko ay hindi kailanman prioridad para sa iyo.
Pero ang mga tseke ko ay prioridad. Hindi tungkol sa pera, sigaw ni Carmela. Tungkol ito sa'yo. Namimiss kita, ma. Namimiss mo ba ako o namimiss mo ang pagkakaroon ng isang taong available 24/7 para solusyonan ang mga problema mo? Ibinitin ko ang telepono nang hindi naghihintay ng sagot. Agad itong nagring ulit, ngunit sa pagkakataong ito, ganap ko itong pinatay. Kailangan ko ng kapayapaan para tamasahin ang aking unang gabi ng kalayaan. Nang gabing iyon, lumabas ako para kumain ng mag-isa sa isang eleganteng restaurant sa tabi ng lawa. Nag-order ako ng pinakamahal na ulam sa menu, salmon na may caviar na nagkakahalaga ng 4,500 at uminom ako ng buong bote ng alak na Prances. Mga taon na ang nakalipas simula nang bigyan ko ang sarili ko ng ganong klaseng luho. Palaging iniisip na ang pera ay maaaring maging kapakipakinabang para kay Carmela. Kinabukasan, Huwebes, binuksan ko ang aking telepono at nakita ang 47 missed calls at 23 text messages, lahat mula kay Carmela at Marco. Ang mga mensahe ay nag-evolve mula sa pakiusap patungo sa pagbabanta. Pakiusap, "Ma, sumagot ka." "Nag-aalala kami," sabi ng una. "Kung hindi ka sasagot, tatawag kami sa pulis," sabi ng ikalima. Nagbanta ang ika-10. "Tumawag na kami sa pulis." Sabi nila, wala silang magagawa dahil nag-iwan ka ng liham na nagpapaliwanag ng iyong pag-alis. Inamin ng ika-15. "Tumawag sa amin ang bangko. Kinansela mo ang joint account. Paano kami magbabayad para sa mga emergencies?" Ang ika-20 ay nagsabi, "Napakaganda na makita kung paanong ang pag-aalala para sa aking kagalingan ay mabilis na naging nagdesisyon akong sagutin ang isa lang na mensahe. Ayos lang ako. Nasa eksakto akong lugar kung saan ako kailangan. Huwag ninyo akong hanapin." Ang sagot ay dumating sa loob ng wala pang 5 minuto. "Hindi mo naiintindihan ang ginagawa mo. Sisirain mo kami." Tumawag sa amin ang mortgage lawyer. Sabi niya, maaari mong kunin ang bahay namin. Ayun na. Ang katotohanan. Hindi siya nag-aalala na baka nagdurusa ako o nasa panganib. Nag-aalala siya dahil sa wakas ay naintindihan niya ang financial implications nang mawala ako. Sumagot ako, "Ngayon naintindihan mo kung ano ang halaga ng pagkakaroon ko sa iyong buhay. Sayang at huli mo nang na-realize." Nang hapong iyon, nagkaroon ako ng pulong kasama ang Swiss financial advisor. Siya ay isang matanda, napaka-profesional na lalaki na nagngangalang Herr Meyer, na tumulong sa akin na maintindihan ang lahat ng aking mga opsyon para sa permanenteng paninirahan sa Switzerland. "Sa inyong kasalukuyang ipon at sa inyong American pension," paliwanag niya, "maaari kayong mamuhay ng komportable rito sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Ang Switzerland ay may mahusay na mga programa ng medical care para sa mga nagretirong dayuhan, at ang kalidad ng buhay ay pambihira." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagsalita ako ng lantaran tungkol sa aking mga pananalapi nang hindi nag-aalala tungkol sa pag-iipon ng pera para sa mga emergency ni Carmela. Nakakapagpalaya na kalkulahin ang aking mga gastusin batay lamang sa sarili kong mga pangangailangan at hangarin. "Maaari mo ring i-invest ang bahagi ng iyong mga ipon sa ekonomiya ng Swiss," patuloy ni Herr Meyer. "Ang mga returns ay matatag at ligtas. Sa loob ng 5 taon, maaari mong doblehin ang iyong mga assets kung mag-i-invest ka ng matalino." Doblehin ang aking mga assets. Ilang beses ko nang nagkaroon ng pagkakataong iyon, ngunit mas gusto kong gastusin ang pera sa mga kapritso ng aking anak. "Mayroon pa ba akong dapat sabihin sa inyo?" Dagdag ng advisor, "Mayroon kaming maraming kliyente sa mga sitwasyon na katulad ng sa inyo, mga matatandang tao na dumating sa Switzerland na naghahanap ng bagong simula pagkatapos ng komplikadong mga relasyon ng pamilya. Hindi kayo nag-iisa sa karanasang ito." Ang impormasyong iyon ay nagbigay sa akin ng malalim na kaginhawaan. Hindi ako ang tanging ina na minanipula at itinapon ng mga walang utang na loob na anak. Mayroong isang buong komunidad ng mga tao na pinili ang sarili nilang kaligayahan kaysa sa toxic demands ng kanilang mga pamilya. Noong Biyernes ng umaga, sumali ako sa isang hiking group para sa mga matatandang tao. Mayroong 8 babae at 4 na lalaki, lahat sa pagitan ng 60 at 70 taong gulang,
lahat ay naghahanap ng adventure at bagong mga karanasan. Sa loob ng biyahe ng bus, nakipag-usap ako sa isang babae na nagngangalang Ingrid, isang 71 taong gulang na German na dumating sa Switzerland 2 taon na ang nakalipas. "Ano ang nagdala sa iyo rito?" tanong niya sa akin habang hinahangaan namin ang tanawin mula sa bintana. Isang anak na nagsabi sa akin na ang pinakamalaking hiling niya sa kaarawan ay ang mamatay ako. Sagot ko nang walang filters. Wala na akong enerhiya para lambutin ang katotohanan. Tiningnan ako ni Ingrid ng malalaking mata. "Seryoso?" Lubos na seryoso. Pagkatapos punduhan ang kanyang bahay, halos palakihin ang kanyang mga anak at isakripisyo ang aking pagreretiro para sa kanyang mga pangangailangan, sinabi niya sa akin na ang presensya ko sa buhay niya ay isang napakabigat na pasanin. "Aba, Ingrid," bulong niya. "At ano ang ginawa mo?" "Ano? Naglaho ako sa buhay niya at narito ako." Ngumiti si Ingrid ng may paghanga. "Napakatapang mo. Nagtagal ako ng 2 taon para magdesisyon na lumayo sa aking toxic family. Ang anak ko at ang aking manugang na babae ay tinrato ako na parang isang ATM na may mga binti." Sa natitirang bahagi ng araw, nagbahagi kami ni Ingrid ng aming mga kwento. Dumating siya sa Switzerland pagkatapos ma-realize na ang kanyang mga adult children ay nakikipag-ugnayan lang sa kanya kapag kailangan nila ng pera para sa kanilang mga bakasyon, sa kanilang mga bagong kotse, o sa kanilang mga kapritsyo. Nang magdesisyon siyang magtakda ng mga boundaries, inakusahan nila siya na isang makasariling ina at nagbanta na hindi siya papayagan na makita ang kanyang mga apo. Ang unang ilang buwan ay mahirap. Pagkumpisal ni Ingrid habang naglalakad kami sa isang medieval town, kinain ako ng guilt. Akala ko baka talagang makasarili ako, na ang isang mabuting ina ay dapat palaging magsakripisyo para sa kanyang mga anak. "At ano ang nagbago ng iyong pananaw?" tanong ko. Narealize ko na hindi kailanman tinanong ng mga anak ko kung masaya ako, kung may sapat akong pera para sa sarili kong mga pangangailangan, o kung nasasaktan ako ng aking patuloy na mga sakripisyo. Ang inaalala lang nila ay kung ano ang maibibigay ko sa kanila. Hindi iyon pag-ibig, Elena. Iyan ay pagsasamantala. Ang kanyang mga salita ay tumagos ng malalim sa aking puso. Sa loob ng mga dekada, nalito ako sa emotional manipulation at filial love, ang patuloy na mga kahilingan at tunay na pangangailangan. Nang gabing iyon sa aking apartment, nagdesisyon akong buksan ang aking telepono sa huling pagkakataon sa loob ng ilang araw. Mayroon akong 62 missed calls at 47 text messages. Karamihan sa kanila ay mula kay Carmela at Marco, ngunit mayroon ding ilan mula sa hindi kilalang mga numero. Binasa ko ang mga text messages ayon sa pagkakasunod-sunod, sinusunod ang ebolusyon ng panic ng aking anak. Ang mga nauna ay emosyonal pa rin. "Pakiusap, Ma, pakiusap bumalik ka, kailangan ka namin." Umiiyak ang mga bata para sa iyo, ngunit unti-unting naging mas desperado at pinansyal. Tumawag sa amin ang mortgage lawyer para sa isang pulong sa Biyernes. Sabi niya na bilang co-signer, may karapatan kang bawiin ang bahay. Hindi nila maaaring kunin ang bahay namin para sa isang hindi pagkakaunawaan. Pagsapit ng 5 araw, ang mga mensahe ay naging agresibo. "Nagpapatawa ka, Ma. Sinasira mo ang buhay namin dahil sa isang pagmamaktol. Kumilos ka na parang matanda at bumalik ka." At sa wakas, desperado. Tinawagan ko ang lahat ng ospital, ang pulis, ang iyong mga kaibigan. Walang nakakaalam kung nasaan ka. Kung may mangyari sa iyo, magiging kasalanan ko. Pakiusap, sabihin mo lang na ayos ka. Nakakabighani na obserbahan kung paanong sa anumang punto ay hindi talaga humingi ng tawad si Carmela para sa paghiling na mamatay ako. Sa anumang punto ay hindi niya kinilala ang kalupitan ng kanyang mga salita o nagpahayag ng tunay na pagsisisi. Ang lahat ay umiikot sa mga negatibong kahihinatnan ng aking kawalan para sa kanya. Nagdesisyon akong sagutin ang huling mensahe. Ako ay perpektong ayos at mas masaya kaysa sa loob ng maraming taon. Ang nararanasan mo ngayon ay ang natural na mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon.
Sana ang karanasang ito ay makatulong sa iyo na maintindihan ang halaga ng mga taong mahal mo bago huli na sa iba sa iyong buhay. Agad na dumating ang tugon. Pakiusap maayos namin ito. Nangangako ako na hindi na ako magsasabi ng mga kakilakilabot na bagay ulit. Bumalik ka lang. Sinulat ko ang aking pangwakas na sagot. Ang mga walang laman na pangako ay hindi nag-aayos ng mga sirang puso. Carmela, ang mga salita na sinabi mo sa akin ay nagpakita ng tunay mong iniisip tungkol sa akin. Hindi mo mababawi ang katotohanan iyon sa mga desperadong pangako. Pagkatapos ipadala ang mensaheng iyon, hinarangan ko ang kanyang numero at ang lahat ng numero na nauugnay kay Marco. Hinarangan ko rin ang hindi kilalang mga numero na tumatawag sa akin. Oras na para isara ang kabanatang iyon ng tuluyan. Noong Lunes ng umaga, nakipagpulong ulit ako kay Herr Meyer para pirmahan ang mga papeles na magpapahintulot sa akin na manirahan ng permanente sa Switzerland. Nag-ayos din ako para permanenteng ilipat ang aking American pension at simulan ang proseso ng pagbebenta ng aking apartment sa aking bayang Sinilangan. Sigurado ka bang gusto mong gawin itong permanente? Tanong sa akin ni Herr Meyer. Ito ay isang napakalaking desisyon. Wala na akong mas sigurado sa anumang bagay sa aking buhay. Sagot ko, pumirma sa bawat dokumento ng may matatag na kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, gumagawa ako ng mga desisyon batay sa sarili kong kaligayahan, hindi sa mga kahilingan ng iba. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Aling Loida, ang aking mahal na kapitbahay at kasabwat. Ang kanyang boses ay mukhang nasasabik. Elena, kailangan mong marinig ito, sabi niya. Pumunta si Carmela sa apartment ko kahapon na umiiyak ng histerikal. Nagmakaawa siya sa akin na sabihin sa iyo na bumalik, na ito ay isang kakilakilabot na hindi pagkakaunawaan. At ano ang sinabi mo sa kanya? Tanong ko. Sinabi ko sa kanya ang totoo, na ang sinabi niya sa iyo ay hindi mapapatawad, at kung ako ikaw, naglaho na rin ako magpakailanman. Dapat ay nakita mo ang kanyang mukha nang na-realize niya na alam din ng mga kapitbahay niya kung gaano siya kalupit sa iyo. Binanggit ba niya ang anumang tungkol sa mga financial problems? Tanong ko nang may kuryosidad. Ay, oo. Sinabi niya sa akin na kung wala ang tulong mo, hindi nila mababayaran ang mortgage, na pinipilit sila ng bangko, na hindi makahanap ng matatag na trabaho si Marco, at na kailangan ng mga bata ng mga gamit para sa paaralan na hindi nila kayang bilhin. Sa madaling salita, na-realize niya ang lahat ng ginawa mo para sa kanila nang mawala siya. Iyon mismo ang inaasahan ko. Hindi niya ako namimiss bilang isang tao. Namimiss niya ang aking function bilang isang financial provider at problem solver. Aling Loida, sabi ko sa kanya, kapag may nagtanong tungkol sa akin, lalo na si Carmela, gusto kong sabihin mo sa kanila na patay na ako para sa kanila dahil sa isang kahulugan. Totoo iyon. Ang Elena na patuloy na nagsakripisyo para sa isang walang utang na loob na anak ay talagang namatay noong kaarawan niya. Lubos kong naiintindihan, sagot ni Aling Loida. At alam mo ba, sa tingin ko iyon ang pinakamahusay na kamatayan na maaari mong napili. 3 linggo pagkatapos ng aking pagdating sa Switzerland, ang aking bagong buhay ay nagkaroon ng hugis sa mga paraan na hindi ko kailanman naisip. Nag-enroll ako sa mga klase sa German 3 beses sa isang linggo. Nagsimula ako ng isang kurso sa watercolor painting tuwing Martes at Huwebes at sumali sa isang book club para sa mga expats na nagpupulong tuwing linggo. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, ang aking kalendaryo ay puno ng mga aktibidad na ako ang pumili. Mga aktibidad na nagbibigay sa akin ng kasiyahan at personal na paglago. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang pera. Nang wala ang patuloy na mga financial demands ni Carmela, ang aking mga ipon ay hindi lang nanatiling matatag, kundi lumalaki sila. Ang mga investments na ginawa ko kay Herr Meyer ay nagpapakita na ng positibong returns, at sa unang pagkakataon, maaari kong kalkulahin ang aking pinansyal na kinabukasan batay lamang sa sarili kong mga pangangailangan at hangarin. Noong Huwebes ng umaga na iyon, habang nag-aalmusal ako sa paborito kong cafe sa tabi ng lawa,
Nakatanggap ako ng tawag mula sa isang international number na hindi ko nakikilala. Nagatubili akong sumagot, ngunit nanaig ang kuryosidad. Elena Johnson? Tanong ng isang boses ng babae na may American accent. Oo, ako po ito. Sino po sila? Ang pangalan ko ay Sarah Williams. Ako ay isang social worker sa Family Services Department sa inyong bayang Sinilangan. Tumatawag ako dahil nakatanggap kami ng reklamo tungkol sa inyong kagalingan. Nanlamig ang aking dugo. Isang reklamo? Anong klaseng reklamo? Ang inyong anak, si Carmela Johnson, ay naghain ng reklamo na nag-aakusa na maaari kayong nagdurusa ng demensya o cognitive decline at na gumawa kayo ng mga financial at life decisions na naglalagay sa inyo sa panganib. Ayon sa kanya, bigla kayong naglaho at naninirahan sa precarious conditions sa ibang bansa. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Umabot si Carmela sa sukdulan ng pagdadawit ng social services. Nag-imbento ng isang sakit sa pag-iisip para balewalain ang aking mga desisyon at pilitin ang aking pagbabalik. Bibi Williams, sagot ko sa matatag na boses. Hindi ako nagdurusa ng demensya o cognitive decline. Naninirahan ako sa Switzerland sa sarili kong pagpili sa isang komportableng apartment na may mahusay na medical care at sa perpektong kalusugan ng pag-iisip. Ang mga akusasyon ng aking anak ay lubos na huwad. Naiintindihan ko ang inyong posisyon, Ganger Elena, ngunit kailangan naming i-verify ang inyong kagalingan. Posible bang i-coordinate ang isang medical at psychological evaluation sa pamamagitan ng American Consulate sa Switzerland? Siyempre, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Handa akong sumailalim sa anumang evaluation na magpapakita na ako ay nasa perpektong kalusugan ng pag-iisip at na ang aking mga desisyon ay ginawa ng may ganap na kaliwanagan. Pagkatapos i-coordinate ang mga detalye para sa evaluation, ibinitin ko ang telepono, nakaramdam ng halo ng galit at kawalang paniwala. Nag-cruise ng linya si Carmela. Hindi lang niya hiniling na mamatay ako, kundi sinubukan na niya ngayong sirain ang aking mental credibility para mabawi ang kontrol sa aking pera at sa aking buhay. Agad kong tinawagan ang aking abogado, si Carding, pabalik sa aking bayang Sinilangan. Elena, bati niya sa akin nang may pag-aalala. Masaya akong marinig ang iyong boses. Nagkaroon ako ng napaka-interesanting linggo sa iyong anak. Sigurado akong ganoon nga. Kausap ko lang ang social services. Inaakusahan ako ni Carmela na mayroon akong demensya. Hindi lang yon, buntong hininga ni Carding. Nag-hire din siya ng ibang abogado para subukang hamunin ang lahat ng legal na pagbabago na ginawa mo bago ka umalis. Inaakusa niya na wala ka sa tamang pag-iisip nang pinirmahan mo ang mga ito. Magagawa niya yon? Maaari niyang subukan, ngunit wala siyang matibay na legal na batayan. Mayroon akong mga recordings ng lahat ng ating mga pag-uusap kung saan malinaw mong ipinapakita ang ganap na kaliwanagan. Bukod pa, ang katotohanan na masusi mong pinlano ang iyong pag-alis at namumuhay ka ng independyente sa Switzerland ay sumasalungat sa anumang akusasyon ng cognitive decline. Ano pa ang ginagawa niya? Sinubukan niyang i-access ang iyong mga bank accounts, nag-aakusa ng pag-aalala para sa iyong kagalingan. Gusto rin niyang pigilan ang proseso ng pagbawi ng bahay, ngunit dahil ang lahat ay legal na sinusuportahan. At siya mismo ang pumirma sa mga dokumento kung saan kinikilala niya na nawalan ulit ng trabaho si Marco, wala siyang balidong mga argumento. Nakapagtataka kung hanggang saan handang umabot si Carmela para lang mabawi ang financial benefits na nawala sa kanya. Carding, gusto kong maghanda ka ng defamation lawsuit laban sa aking anak. Ang kanyang huwad na mga akusasyon tungkol sa aking mental state ay maaaring makaapekto sa aking reputasyon at sa aking mga legal na karapatan. Iyon ay magiging kaligayahan ko, sagot ni Carding nang may kasiyahan. Pagkatapos makita kung paano kanya tinrato, sa tingin ko oras na para harapin niya ang legal na mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. 2 araw pagkatapos, nagpakita ako sa American Consulate sa Zurich para sa medical at psychological evaluations. Ang American doctor na sumuri sa akin ay isang matanda, may karanasan na lalaki na agad na naintindihan ang sitwasyon.
Elena, sabi niya sa akin pagkatapos ng isang masusing 3 oras na evaluation. Hindi lang kayo nasa perpektong kalusugan ng pag-iisip, kundi ang mga desisyon na ginawa ninyo ay nagpapakita ng kahangahangang kaliwanagan at tapang. Malinaw na sinusubukan ng inyong anak na manipulahin ang legal na sistema para mabawi ang mga financial benefits. Iyon ba ay opisyal na idodokumento? Lubos! Magpapadala ako ng isang detalyadong report sa social services na nagpapaliwanag na ang kanyang mga akusasyon ay walang batayan at na kayo ay namumuhay ng independyente at malusog sa Switzerland. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag mula sa aking abogado, si Carding. Elena, mayroon akong ilang kawili-wiling balita, sabi niya. Sa wakas ay naibenta na ng bangko ang bahay ni Carmela. At dahil ikaw ang co-signer, may karapatan kang bawiin ang iyong paunang investment na 8,200,000 Howard, kasama ang naipon na interes. Magkano iyon sa kabuuan? 10,000. Naaprubahan na ng bangko ang transfer. Ang pera ay mapupunta sa iyong Swiss account sa susunod na linggo. Nakapagtataka. Hindi lang ako nakabawi ng aking orihinal na investment, kundi kumita pa ako ng karagdagang 5,000. Pera na sana ay nawala magpakailanman kung nagpatuloy ako na maging ang laging nagpapakasakit na ina. Mayroon pa akong isa, patuloy ni Carding. Sa wakas ay naibenta na ang iyong apartment sa iyong bayang Sinilangan. Pagkatapos ng mga komisyon at gastusin, ang net amount ay 5,200,000. Sa kabuuan, nakakatanggap ako ng halos 15,200,000 sa mga assets na ibinigay ko na para sa nawala. Sa aking umiiral na mga ipon at sa mga investments na ginawa ko sa Switzerland, ang aking kabuuang net worth ngayon ay lumampas na sa 33,000. Sa edad na 75, mas mayaman ako kaysa sa kailanman sa aking buhay. Nang gabing iyon, nagdiwang ako sa paborito kong restaurant sa tabi ng lawa. Nag-order ako ng French champagne at nag-toast sa matapang na babae na nagkaroon ng tapang na magsimulang muli nang mukhang nawala na ang lahat. Habang kumakain ako, inisip ko ang buong paglalakbay. Sinimulan ko ang paglalakbay na ito bilang isang sirang at hinamak na ina. Giniba ng malupit na mga salita ng isang walang utang na loob na anak. Ngunit ngayon ako ay isang independenteng babae, financially stable, napapalibutan ng tunay na mga kaibigan, at namumuhay sa buhay na palagi kong pinapangarap. Kinabukasan, nagdesisyon akong gumawa ng isang bagay na matagal ko nang pinag-iisipan. Sumulat ng isang kumpletong libro tungkol sa aking karanasan. Hindi lang ang aking kwento, kundi isang praktikal na gabay para sa mga matatandang babae na nakulong sa toxic family relationships. Kinuntak ko ang isang Swiss publisher na espesyalista sa mga self-help at personal growth books. Ang editor, isang babae na nagangangalang Brigitte, ay agad na interesado. Elena, sabi niya sa akin sa aming pulong, ang iyong kwento ay tumutukoy sa isang paksa na nakakaapekto sa milyon-milyong babae, ngunit bihira lang pag-usapan ng lantaran. Ang emotional abuse ng mga adult children ay isang epidemic problem na kailangang ilantad. Ginugol ko ang susunod na 3 buwan sa pagsusulat. Kapag masakit ang pag-ibig, pagpapalaya sa sarili mula sa family emotional abuse pagkatapos ng 70. Ang libro ay nagdokumento hindi lang ng aking personal na karanasan, kundi pati na rin ng mga practical na strategies para makilala ang manipulasyon, magtakda ng malusog na mga boundaries, at maghanap ng tapang na unahin ang sarili mong kagalingan. Ang libro ay na-publish 8 buwan pagkatapos at naging bestseller sa ilang mga bansa sa Europa. Ang mga liham na natanggap ko mula sa mga mambabasa ay nakapagtataka. Ang mga babae mula sa buong mundo ay sumulat sa akin na nagsasabi sa akin kung paano ang aking kwento ay nagbigay sa kanila ng tapang na gumawa ng radikal na mga pagbabago sa sarili nilang buhay. Nabasa ko ang iyong libro at sa wakas ay naintindihan ko na hindi ako masamang ina dahil tumanggi akong magpatuloy na punduhan ang kawalang responsibilidad ng 35 taong gulang kong anak. Sinulat ni Maria mula sa Spain. Ang iyong kwento ay tumulong sa akin na maintindihan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan ng pagwasak sa sarili.
sinulat sa akin ni Carmen mula sa Mexico. Pagkatapos basahin ang iyong libro, ibinenta ko ang malaki kong bahay at lumipat sa isang maliit na apartment na kaya kong bilhin ng hindi umaasa sa tulong ng aking mga anak. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, natutulog ako ng mapayapa. Ibinahagi ni Rosa mula sa Argentina. Ngunit ang liham na pinakanakagalaw sa akin ay dumating 1 taon pagkatapos ma-publish ang libro. Ito ay mula sa isang batang ina na nagngangalang Andrea. Gining Elena, sinulat niya, ako ay 30 taong gulang at may 65 taong gulang na ina na nagsakripisyo ng kanyang buong buhay para sa akin at sa aking mga kapatid. Pagkatapos basahin ang iyong libro, na-realize ko na tinatrato namin siya ng eksakto tulad ng pagtrato ni Carmela sa iyo. Ang iyong kwento ay nagbukas ng aking mga mata at ipinaintindi sa akin na inuulit ko ang isang toxic pattern na maaaring sumira ng aking relasyon sa aking ina magpakailanman. Kahapon, tinawagan ko ang aking ina at humingi ng tawad para sa lahat ng mga tao ng pag-asa sa kanya. Sinabi ko rin sa kanya na gusto ko siyang tulungan na tuparin ang sarili niyang mga pangarap sa halip na asahan siyang laging maging available para sa akin. Salamat dahil tinulungan mo akong maintindihan ito bago huli na. Ang liham na iyon ay nagpaiyak sa akin ng kagalakan. Ang aking sakit ay nagsilbi para maiwasan ang ibang mga pamilya na dumaan sa parehong pagwasak. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa social worker. Ginang, Elena, nakatanggap kami ng medical report mula sa consulate. Malinaw na ang mga akusasyon ng inyong anak ay walang batayan. Isasara namin ang kaso at aabisuhan si Carmela na ang kanyang mga reklamo ay walang batayan. Salamat, sagot ko. Magiging nasa ilang uri ba ito ng record? Oo, idodokumento na naghain siya ng huwad na reklamo tungkol sa kagalingan ng isang miyembro ng pamilya na maaaring magkaroon ng legal na mga implikasyon kung ito ay uulitin. Perpekto. Hindi lang nabigo si Carmela sa kanyang pagtatangka na baliwalain ang aking mga desisyon, kundi mayroon na siyang opisyal na record ng paghahain ng huwad na mga reklamo. Nang gabing iyon, nagdesisyon akong gumawa ng isang bagay na matagal ko nang ipinagpapaliban. Sumulat ng isang bukas na liham na nagdedetalye ng aking buong karanasan, hindi para kay Carmela, kundi para sa ibang mga ina na maaaring naninirahan sa katulad ng mga sitwasyon ng manipulasyon at emotional abuse mula sa mga adult children. Sumulat ako sa loob ng 4 na oras, idinidokumento ang bawat sakripisyo na ginawa ko, bawat manipulasyon na dinanas ko at bawat hakbang na ginawa ko para bawiin ang aking dignidad at ang aking buhay. Ito ay isang 20 pahinang liham na pinamagatan ko. Kapag ang pag-ibig ng isang ina ay nagiging pagwasak sa sarili, ang aking kwento ng pagpapalaya sa edad na 72. Nagdesisyon akong ipadala ang liham sa isang online blog na natuklasan ko na espesyalista sa mga kwento ng mga matatandang babae na naghanap ng tapang na radikal na baguhin ang kanilang buhay. 1 linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng isang masigasig na tugon mula sa editor. Elena, sinulat niya, ang iyong kwento ay makapangyarihan at nagbibigay inspirasyon. Nakatanggap kami ng daan-daang komento mula sa mga babae na lubos na nakikilala ang iyong karanasan. Handa ka bang sumali sa isang video interview para sa aming YouTube channel? Agad akong tumanggap. Oras na para gamitin ang aking karanasan para tulungan ang ibang mga babae na nakulong sa toxic family dynamics. Ang interview ay na-publish 2 linggo pagkatapos at mabilis na naging viral. Libu-libong mga babae ang nagbahagi ng katulad na mga kwento ng mga adult children na emosyonal na nagmamanipula sa kanila at pinansyal na nagsasamantala sa kanila. Ang mga komento ay isang katalogo ng sakit at pagkilala. Ang 42 taong gulang kong anak ay nakatira sa bahay ko, hindi nagbabayad ng renta, at sinisigawan ako kapag pinapahanap ko siya ng trabaho. Sinulat ng isang babae. Ang anak ko ay tumatawag lang sa akin kapag kailangan niya ng pera para sa kanyang mga bakasyon, ngunit wala siyang oras na bumisita sa akin kapag may sakit ako. Ibinahagi ng isa pa, akala ko ako lang ang ina na nakaramdam na ginamit ng sarili niyang mga anak, pagkumpisal ng pangatlo. Ngunit ang pinaka-nakakaapekto ay dumating 1 linggo pagkatapos ma-publish ang interview.
Nakatanggap ako ng isang email mula sa isang address na agad kong nakilala. Si Marco iyon, ang aking dating manugang. Elena, sinulat niya, nakita ko ang iyong interview sa YouTube. Kailangan kong malaman mo na lubos akong sumasang-ayon sa iyo. Ang sinabi ni Carmela sa iyo ay hindi mapapatawad. At ang paraan ng pagtrato niya sa iyo sa loob ng maraming taon ay hindi katanggap-tanggap. Ako mismo ay naging saksi kung paano kanya minamanipula at ginagamit. Ngunit wala akong tapang na harapin siya dahil sobrang dependent kami sa iyong financial help. Nagpatuloy siya. Gusto kong malaman mo na sobrang namimiss ka ng mga bata at hindi nila maintindihan kung bakit hindi ka na bumibisita sa kanila. Sinabi sa kanila ni Carmela na may sakit ka at hindi ka makakabisita, ngunit naniniwala ako na karapat-dapat nilang malaman ang katotohanan kapag mas matanda na sila. Nagtapos ang email, alam kong malamang huli na para sa mga paumanhin, ngunit gusto kong malaman mo na hindi bababa sa isang tao sa pamilya na ito ang kumikilala kung gaano namin kayo sinamahan at kung gaano kayo nagsakripisyo para sa amin. Sana ay masaya kayo sa inyong bagong buhay. Binasa ko ang email ng 3 beses bago magdesisyon kung paano sasagutin. Sa wakas, sinulat ko, Marco, pinahahalagahan ko ang iyong katapatan, ngunit ang mga paumanhin pagkatapos ng pangyayari ay hindi nagbabago sa pinsalang nagawa. Sana ang karanasang ito ay makatulong sa iyo na maging isang mas mahusay na asawa at ama, at na ituro mo sa iyong mga anak na pahalagahan ang mga taong nagmamahal sa kanila bago huli na. Ito ang unang pagkakataon na may isang tao sa aking pamilya ang pampublikong kumilala sa pang-aabuso na dinanas ko. Hindi nito binago ang aking desisyon na manatiling malayo, ngunit nagbigay ito sa akin ng pakiramdam ng validasyon na matagal ko nang kailangan. Ang aking bagong buhay sa Switzerland ay namumulaklak sa mga paraan na hindi ko kailanman naisip. Mayroon akong tunay na mga kaibigan na pinahahalagahan ako kung sino ako, hindi kung ano ang maibibigay ko. Mayroon akong mga hobbies at passions na muli kong natuklasan. Mayroon akong kapayapaan ng isip at financial stability. At higit sa lahat, mayroon akong dignidad. 6 na buwan pagkatapos ng aking pagdating sa Switzerland, ang aking buhay ay nagkaroon ng hugis na hindi ko kailanman pinangarap na posible. Ito ay isang perpektong umaga ng tagsibol nang nakatanggap ako ng tawag na muling magbabago ng lahat. Si Aling Loida iyon, ang aking mahal na kapitbahay at kasabwat. Elena, sabi niya na may nasasabik na boses. Kailangan mong marinig ito. Nawala ni Carmela ang bahay. Tumigil ang aking puso sa isang sandali. Sa kabila ng lahat, isang bahagi ko pa rin ang nag-aalala tungkol sa kagalingan ng aking mga apo. Ano ba talaga ang nangyari? Tanong ko. Ang bangko ay nag-foreclose sa mortgage noong nakaraang linggo. Hindi makahanap ng matatag na trabaho si Marco. Nahuli sila sa mga bayarin at dahil ikaw ang co-signer at ginagamit mo ang iyong mga legal na karapatan, nagpatuloy ang bangko sa foreclosure. At ang mga bata? Ayos sila. Lumipat sila sa isang maliit na apartment sa kabilang panig ng bayan. Sa wakas ay nakakuha si Marco ng trabaho sa isang factory, kumikita ng mas mababa kaysa dati, ngunit hindi bababa sa matatag. Kailangan ding bumalik sa trabaho ni Carmela. Kakaiba ang halo ng damdamin na naranasan ko. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan para sa kanilang pagdurusa, kundi isang malalim na kasiyahan ng hustisya. Sa unang pagkakataon sa kanilang buhay, nararanasan ni Carmela at Marco ang tunay na mga kahihinatnan ng kanilang mga desisyon nang walang taong sasagip sa kanila. Mayroon pa bang iba? Patuloy ni Aling Loida. Tinanong ako ni Carmela kung paano ka kukontakin. Sabi niya gusto niyang tunay na humingi ng tawad, na sa wakas ay naiintindihan niya ang lahat ng nawala sa kanya nang mawala ka. At ano ang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko sa kanya na ang ilang sugat ay masyadong malalim para gumaling at na ang ilang salita ay hindi na kailanman mababawi. Sinabi ko rin sa kanya na ikaw ay namumulaklak sa iyong bagong buhay at na malamang pinakamahusay para sa inyong dalawa na huwag ka na niyang subukang kontakin. Tama si Aling Loida. Sa loob ng 6 na buwan na ito, nakapagtayo ako ng isang panloob na kapayapaan
na ayaw kong ipagsapalaran para sa mga walang laman na pangako mula sa isang anak na paulit-ulit na nagpakita na pinahahalagahan lang niya ako kapag kailangan niya ako. 2 taon pagkatapos ng aking pagdating sa Switzerland, nakatanggap ako ng isang pisikal na liham sa aking mailbox. Ang sulat kamay sa sobre ay pamilyar, ngunit hindi ko agad malaman kung kanino. Nang binuksan ko ito, tumigil ang aking puso. Ito ay mula sa aking mga apo, na ngayon ay 12 taong gulang. Mahal na Lola Elena, sinulat nila sa sulat kamay ng bata. Sinabi sa amin ni tatay ang totoo tungkol sa kung bakit ka umalis. Sinabi niya sa amin na nagsabi si mama ng ilang napakapangit na bagay sa'yo, at kaya nagdesisyon kang magsimula ng isang bagong buhay na malayo sa amin. Gusto naming malaman mo na sobrang namimiss ka namin at na naiintindihan namin kung bakit ka umalis. Gusto rin naming malaman mo na ipinagmamalaki ka namin dahil napakatapang mo. Kapag mas matanda na kami, gusto naming bisitahin ka sa Switzerland kung gusto mo. Mahal ka namin, Lola. Ang liham ay pinirmahan ng parehong kambal. Kasama rito ang mga drawings na ginawa nila tungkol sa akin na masayang naninirahan sa mga bundok ng Swiss. Umiyak ako sa loob ng 1 oras pagkatapos basahin ang liham na iyon, hindi dahil sa kalungkutan, kundi mula sa pag-unawa na ang aking desisyon na panatilihin ang aking dignidad ay ang tama, kahit na nangangahulugan ito ng paglayo mula sa mga taong mahal ko. Nagdesisyon akong sumulat pabalik sa kanila. Aking pinakamamahal na mga apo, ang inyong mga salita ay ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa loob ng maraming taon. Mahal ko kayo ng malalim at palaging mamahalin anuman ang distansya. Kapag mas matanda na kayo at makakagawa ng sarili ninyong mga desisyon, ang mga pinto sa aking puso at sa aking tahanan ay palaging bukas para sa inyo. Hanggang noon, gusto kong malaman ninyo na ang inyong lola ay namumuhay ng isang ganap at masayang buhay na napapalibutan ng kagandahan at kapayapaan. Panatilihin ninyo ang pag-ibig na ito na nararamdaman ninyo para sa akin, ngunit matuto rin mula sa karanasang ito. Ang mga salita ay may kapangyarihan na magtayo o sumira, at ang mga relasyon ay batay sa mutual na paggalang, hindi sa unilateral na sakripisyo. Mahal ko kayo ng buong puso. Ngayon, 3 taon pagkatapos ng kakilakilabot na kaarawan na nagpabago sa aking buhay magpakailanman, nakaupo ako sa aking balkonahe sa Zurich, nakatingin sa mga bundok habang isinusulat ko ang huling mga linya ng aking kwento. Ako ay 75 taong gulang na may mga assets na higit sa 33,000, isang bestseller na libro, mahal na mga kaibigan mula sa buong mundo, at isang panloob na kapayapaan na hindi ko naisip na mararanasan kong muli. Hiniling sa akin ni Carmela bilang regalo sa kaarawan na mawala ako sa buhay niya. Ipinagkaloob ko sa kanya ang hiling na iyon sa pinakakahanga-hangang paraan na posible. Ang hindi niya kailanman kinalkula ay nasa pagkawala sa akin, hindi lang siya nawala ng isang ina na nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon, kundi nawala rin sa kanya ang taong nagpanatili ng kanyang financial world na matatag sa loob ng mga dekada. Ang aking pagkawala ay ang aking regalo para sa kanya. Ang aking bagong buhay ay ang aking regalo para sa akin. At sulit ito sa bawat luha, bawat sakripisyo, at bawat sandali ng sakit na nagdala sa akin dito. Dahil minsan, ang tanging paraan para iligtas ang sarili ay ang magkaroon ng tapang na mawala ng lubusan para muling isilang bilang ang taong itinakda mong maging. Ngayon, pagkatapos ng 3 taon, nakaupo ako sa Zurich. Sa edad na 75, mayroon akong 33,000, isang bestseller at tunay na kapayapaan. Humiling si Carmela na mawala ako. Ibinigay ko iyon sa kanya. Ang hindi niya alam, nang mawala ako, nawala rin ang financial stability niya. Nawala ang lahat. Ang aking pagkawala ay naging regalo ko para sa kanya. Ang aking bagong buhay, iyon ang regalo para sa akin. Walang pagsisisi. Dahil minsan, ang pag-ibig sa sarili ay nangangailangan ng tapang na iwan ang lahat. Kailangan mong mamatay muna para muling isilang. Nagustuhan mo ba ang aking kwento? Kwentuhan mo ako. Magkita-kita tayo sa comments.